Ay, magandang araw sa inyo, bayan! Magandang araw sa inyo, mga kamunti, at sa mga sumusubaybay sa ibayong dagat, sa mga OFW na mahilig sumaybay sa atin. At syempre, higit sa lahat, sa mga iglesia ni Cristo at ating talakayan na to. No? Magandang tatalakayan natin to. Marami na naman tayo matututunan. At isang masustansyang pag-uusap ulit. No? Day 10 na to ngayon, no? Day 10 sa papuntang Quirino Grandstand, sa gagawing rally sa iglesia ni Cristo. Nakalipas niya ang ginawa ng mga kaibayo sa pananampalataya, ang mga translasyon, no, sa Nazareno, na Viva Nazareno, no, tapos na. Kung papaano, sabi ko nga sa inyo nakaraang video natin, kung papaano kabuuan na inirespeto ng Iglesia ni Cristo ang pagtitipon sa anumang kaparaanan o kadahilanan kung bakit sila nagtipon. Ganun din syempre sana maibalik ng mga kaibigan natin hindi kapanampalataya sa Iglesia ni Cristo upang magkaroon lalo ng masayang pag-uusap at masustansyang pagsasamahan, no? Eto na, nakatapos na sila sa ginawa na sa Viva Nazareno na kanilang ginawa. Ngayon naman magsasagawa ang Iglesia ni Cristo sa gagawin rally, no? Yung rally nga ngayon talaga inaasahan talaga na malawakan at pinaghandaan talaga, no? Sa kabila ng pinaghandaan ang rally ng Iglesia ni Cristo, maraming usap-usapan na bubuo na. Habang papalapit ang araw ng makasaysayang rally para sa kapayapaan ng Iglesia ni Cristo, marami naglalabasan mga dating chismis, mga dating hinalukay na iba, wala namang ebidensya, at kung may ebidensya man ay hindi napapatunayan, at kung para saan talaga yun. Katulad nila siya sabi, may utang daw Iglesia ni Cristo 7.5 billion pesos at may 1 billion pesos pa. May mga pinakita pang bank account, may mga pirma pa ng mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Ngayon siguro hindi lang siguro naunawaan kung para saan yun, no? Maaring pagbigyan natin siya ganun sa ganun dahilan, pero ang side natin bilang Chore at Opinion at aking nakasaliksik, sabi ko nga, sa aking pagsasaliksik, dati pa lang kilala nyo na ako. History, archaeological, mga fact checker, lahat, hindi ako magsasabi rito ng peke o invento lang. No, aking nasubaybayan, natanong, nasaliksik, napagmasdan, nakita, narinig, sinabi, at napag-usapan, nahukay, nakuha. No, baga legit na legit talaga. Kumbaga ika nga dun sa daig pa sa nakasaksi, no? Kasi yung nakasaksi, yung nakita lang niya at narinig. Pero sa akin, talagang naghukay, no, ng ebidensya na napatunayan na wala utang ang Iglesia ni Cristo ni piso. Yan ang ating mabilis na pag-uusap tungkol dun sa usapin na yun. Pero papaliwanag natin, ano nga ba yung mga papel na nakita nila? Yun ay hindi nila alam kung paano gamitin yon, no? Ngayon wala ako sa posisyon para ipaliwanag yon, pero ipapaliwanag ko kung ano side na kung bakit patutunayan ko sa aking, sabi ko hindi palagay, sa aking pagmamasid, nakita, narinig, na pag-usapan, na history, nakalkal, lahat, mga libro, kasaysayan, na walang utang ang Iglesia ni Cristo. Ayan ang ating tatalakayin ngayon, no? O ngayon nga, sa gagawin rally habang papalapit, isa ito sa mga binabato sa Iglesia ni Cristo. Siyempre, sa hindi malamang dahilan, maaaring mapigilan ng pagdami ng Iglesia ni Cristo na sumama, o maaaring naman mawala ng gana sumama sa rally dahil niya sa utang na ganitong gagawin. Maraming pinapalabas sila. Subalit hindi yun nakikita sa Iglesia ni Cristo, no? Para mo sinabi na halimbawa ganito, parang ganito may nagpatayo ng isang bahay na maganda. Ito, sample natin tong barya, ha? Ito. Ito, kita nyo to, sira to, sira. Ayan, sira to. Hanap tayo na hindi sira. Halimbawa, itong nail cutter. Ito. Tinayo ito ni Juan. At ito ni Pedro. Tinayo niya, ni Pedro, tandaan nyo. Tinayo ni Pedro ito. Ito tinayo ni Juan. Diba, ito buo to, maganda to. Ang ganda, oh. Isipin maganda, buo. Ito, sira yan, oh. Kita nyo naman, sira. Putol, oh. Tinayo ito ni Pedro. Ito tinayo ni Juan. Ngayon, si Juan nagtayo nito, pinagbibintangan na may utang. Etong si Pedro, pinagbibintangan walang utang. Sa tingin nyo kayo maniniwala? Sa dalawa. Doon sa ayos, sa maganda nakikita at may progreso
at may nakikitang katanyagan na bahay sambahan nila, ito yung lumararawan sa bahay ng sambahan ng Iglesia ni Cristo, o dito sa sira na sinasabi walang utang, at ito ay may utang daw, kahit tignan mo na lang. Baka magaling kasi magtago kasi inutang. Hindi makapagpapatayo ang Iglesia ni Cristo na sunod-sunod. Kada isang buwan yata may papatayo ng kapilya. At hindi kapilya, baka iniisip nyo, construction 30 million lang. Hindi ganun. Ang kapilya ng Iglesia ni Cristo may estimate to 300 to 700,000 ay 700 million pesos. Tapos utang 1 billion? Paano nangyari? Ang liit nun. 1 billion. Baka sahig lang yun ng buong sentral ng office ng Iglesia ni Cristo. Mga bakal ng lalaki, ganyan kalaki, kabaraso, gahita yung bakal na pag lumindol. Kaya di mo pag may lumindol, sila lang matitira. Bumagyo na Yolanda, sila lang tira kapilya. Totoo yun, nakita nyo sa balita, search nyo. Di ba? Nakuha nyo yung essence ng kwento natin. Yung sinasabi ito ay may utang si Juan at si Pedro wala daw utang, pero nakikita sira. Ito, maayos. Hindi sumasalamin talaga na walang utang ang Iglesia ni Cristo. At hindi lang yan. Sinampol ko lang yan. No? Meron pa ako ibang sample. No? Ganito nga, sabi niya, habang papalapit ang rally ng Iglesia ni Cristo, marami nang binabato. Iba't iba na. Hindi na nga malaman kung saan galing yun. No? Ngayon, ito. Paano natin masasabi na walang utang ang Iglesia ni Cristo? Estimate natin to estimate to pero sa pinakamababang estimate natin. Di ba? Parang partida na. Pinamababa. Ang Iglesia ni Cristo ay noong pa man malawak na. Sa panahon pa ng Eduardo Manalo, Ranyo Manalo, bago magpalit sila ni Felix Manalo, ang kinikilalang sugo ng Diyos sa huling araw, na nasa Biblia yan, napaliwanag ko na karaan yan, na ang sugo ng Diyos sa huling araw, at talagang tugma sa kanya na hindi man ako'y dati pa hindi pa iglesia, at ako'y paanib pa lang ngayon, nasusuri ko talaga sa kanila himay-himay. Hindi ko sila pagtatanggol, nakikita ko ang katotohanan. Hindi lang sa Biblia, sa scientifical, sa lahat ng ebidensya. Hindi ako kumikilos si munting kaalaman na ako'y nagsasalita nito na imbento lang. Marami akong referensya na kinunan. Marami na akong talakayan. Nasa 3,000 video na ako. Ang dami na mga archaeological, history, biblical, Egyptian, mga paborito ko. Mga fossil, lahat, mga planetary, mga lahat ng mga scientist na at mga fact-checker. Nag-fact-checker pa nga ako. Yung fact-checker, ibig sabihin, sumusuri ako ng mga maling balita. Kinukuri ko, ito ang tama. Diba? Yun ang dati kong, kilala nyo naman ako. At ang Biblia, kita nyo, dati kabisado ko halos. Dahil sa istorya. Ngayon, ito, tinatiyak ko bakit nakakalkal ko walang utang Iglesia ni Cristo. Hindi ko pwede ako maglabas ng mga papeles dito. Hindi ako pwede kasi niya, syempre, for privacy. No? Ay lalabas ko lang, yung sa loobin ko, pakiramdaman nyo na lang kung may utang ang Iglesia ni Cristo o wala. No? O invento lang ba o hindi. No? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, lagi-lagi, buwan-buwan, nakapagpapatayo ang Iglesia ni Cristo ng malalaking kapilya. Nagkakalaga isang kapilya, 300 to 700 million pesos. Walang binabayaran ng tax ang Iglesia, ang mga religion sa Pilipinas. Walang binabayaran tax. Tax exemption, sila? Lahat, maski man religion sa Pilipinas, kasama sa yun, sa kalayaan ng religion yun, sa panampalataya. O so, ibig sabihin, ligtas na sa tax. Doon na lang po, hindi makapagpapatayo ang isang samahan ng malaking kapilya ganung kahalaga kung may utang na malaki sa bangko. Tatandaan nyo yan. Diba? Sabi, yabang lang kasi. Yabang? Ang tindi naman ang yabang nun. Hindi maubusan. Diba? Kung may utang, bakit? Ito, kukumpitin ko. Ang Iglesia ni Cristo, estimated ko sa buong mundo, 8 million na tao. 8 million na lang, kahit siguro maabot ito ng mga 15 million pero 8 million na lang natin Pinakamababa na to, 8 million. Hindi, wag na 8 million, sige na nga. 5 million na lang. Wag na tayo sa wag na tayo mag 8 million. Gusto nyo, 1 million na lang Hindi, 5 million na lang. Ang Iglesia ni Cristo sa buong mundo ako, naghahandog ako. Personal ko, opinion ko Ako 1,000. Ito pa. Kung sa isang Iglesia ni Cristo sa 5 million estimate, kahit yan lagpas 10 million, sa 5 million na lang, sa tagi 1,000 na lang handog. Times mo yung 1 million sa 1,000. Ano nyo ako sa calculator, sabayan nyo ako sa calculator, times 1,000.
Isang samba lang to Miyerkules. Ay, hindi. Sa buong linggo itong pagsamba sa linggo, 1 billion ang kita. 5 billion. 5 million times 1,000. Ilan? Kumpitin nyo. 5 billion pesos. Isang linggo. Akin yan. Estimated ko lang yan sa sarili ko. Hindi galing sa iglesia yan. Sa akin lang opinion. Kahit kayo baka maging opinion nyo, sabihin nyo 200 iglesia lang. Siyempre, pag galit ka sa iglesia, sabihin mo, hindi 1 million ang member nila. Nasa 1,000 lang ang member nila. Di ba? Siyempre, 1,000 times 1,000, 1 million lang kita. Para nga lang, mapaabot mo doon sa may utang ang iglesia, mapalitaw lang, mapatunog na may utang ang iglesia. Pero, ang katotohanan, 5 million ang iglesia ni Cristo sa aking estimate. Pinakamababa na yan. Kasi sa isang lokal, ilang lokal meron sila? Nasa 10,000 lokal. Sa isang lokal may 1,000 sila. Times mo yun. Sa isang lokal may 1,000 na lang na member. 1,000 times 10,000, ilan na? Ang daming member tao na yon. Pagpalagay mo na lang, dito na sa lokal ko, ilan na lang dito sa lokal na kalapit ko? 1,300 sila Maliit na kapilya lang yon. 1,300. Doon sa malaki, dyan sa may Muntinlupa, malaking lokal, nasa 5,000 sila dyan. Sa San Pablo, Calamba, Palawan, dahil pa, libo-libo iglesia ni Cristo. Pagpalagay natin, 5 million lang sila. 1,000 ang halimbawa handog, 1.5 billion. Sa akin lang yan So, asan ang utang? Di ba wala? Kung 1 billion ang utang nila, pagpalagay natin, sige, sundan na natin, na yung pinapatunog ng mga, na 1 billion daw utang. Sa tingin mo, hindi kayang bayaran yon? Yung 1 billion. Pero alipawa lang to, pero wala talaga utang Sinusundan ko lang yung kapalagay nila para mas malinis. Saan? Wala talaga, walang utang. Biruin mo, sa isang taon ilang meron sila? Billion pesos. Tapos 1 billion lang. At eto pa, Nung Yolanda, kasi itong issue na to na billion daw utang, 2016 pa to, 2014 pa. 10 taon na, itong chismis na to. May utang daw ang iglesia 1 billion, inuulit ngayon. Para masira ang iglesia ni Cristo, para kumonti sa rally, mapahiya. Yun ang aking theory, opinion, commentary. Di ba? Pero ang totoo, 2016 pang issue yun. In-issue ng mga natiwalag sa iglesia ni Cristo. Kaya nga sila itiniwalag kasi nag-iimbento sila, gumagawa sila ng mga papeles na kakaiba. At gusto nilang kupitan ang iglesia ni Cristo. Alam natin yan. Ako hindi naman ako member. Umaanib pa lang ako. Pero alam ko yung katotohanan. Hindi ako sumasaksi sa hindi katotohanan. Sabi niya ni Cristo, huwag kang sumaksi sa hindi katotohanan. Ako sumasaksi ako ngayon sa katotohanan na nakikita ko. Hindi pwede ako mag-imbento dito. Diba? Ang iglesia ni Cristo walang utang. Inimbento lang yon ng mga natiwalag. Kaya nga itiniwalag sila. Ang isang kamatis na nabubulok, kapag sinama mo sa mga kamatis na hindi nabubulok, lahat yun mabubulok. Ang isang saging na nabubulok, inuud na, kapag sinama mo sa isang sagingan, mabubulok lahat yun, magtutubig, mabubulok lahat ng saging. Kaya aalisin nyo. Ganun din sa iglesia ni Cristo. Kapag may isang member sila na lumalabag na at kumukupit na at kukupit na sa handugan, mangingialam na sa pinas na iglesia ni Cristo at gumagawa ng pagkabahabahagi, itinitiwalag nila yon sa loob ng iglesia ni Cristo, inaalis nila yon. Sabi ng Panginoon Diyos, alisin ninyo ang inyong masamang kasama. Sabi yan sa Biblia. Di ba? O ano ang point ko rito? Ano ang point ko rito? Malinis ang iglesia pagdating sa finance. Ni piso, hindi pwedeng kumupit. Nakakarating sa lokal nila, doon sa inauukulan. At gasamin, office ng Pinas nila nakakarating na walang kupit. O sige, pagpalagi natin kumupit ka, makikita, mahalata. Kukupit ka 100,000? Laki nun. Pero walang nangyayaring kupit. Sa lokal na pinanggalingan ng samba, o magkano yan na kolekta? Halimbawa, pababain natin. O 5 piso na kolekta sa isang sambahan. Kuwari lang ito, lumari ito. Pagpalagay natin, 5,000 na kolekta. Pagdating doon sa inyo, kulang opisina, 5,000 kailangan yan. Tatawag dito kung 5,000 ko confirm.
Iko-confirm ngayon sa pinaka-main office kung 5,000 niya. Hindi makapagkukupit, walang chance makakupit. At sakit walang kupit talaga, hindi ganoon ang Iglesia ni Cristo. Yung puso nila malinis. Kaya nga si Duterte kinukuha puro Iglesia ni Cristo. Bakit? Walang korap. Kung sa ang Iglesia ni Cristo, hindi nila kayang gawin mangurap sa labas ng kanilang iglesia, lalo pa kaya sa loob ng iglesia kukurap sila? Impossible. Imposible. Napaka-imposible niyan. Hamukha ko, may nakita ako misa 3,000 nakapatong sa lamesa, hindi ko kinuha. Hindi naman kalabas, ang may-ari nun, hindi naman iglesia, dapat kunin ko na. Paano pa kaya, what if pa kaya kung Iglesia ni Cristo yon? Kapatiran, pagmamahal, pag-iibigan, utos ng leader, at yung leader na basa sa Biblia, na mag-ibig niya kayo magkakapatid, hindi siya kukupit, kahit hirap na siya. Ganun ang kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Kaya, kung kukupit alam, hindi sila kukupit. May nalaglag na lang 20 pesos, sinuli na. Totoo yan. Tingin mo sa Manila, kay Isko Moreno, nagsoli ng pera. Alin ang mga nagsasoli ng pera? Sa mga mayor, soli ng pera. Alin ang religion yon? Ang isa dyan, Iglesia ni Cristo nangunguna. Ba't kinukuha ni Duterte ang leader ng iglesia? Mga iglesia puro matataas sa opisyales dahil alam nila, hindi ito kumukupit, hindi ito tumatanggap ng pera. Subok yan. Subok yan sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga nagustuhan ko ang Iglesia ni Cristo dahil walang pagkupit. Iwan mo cellphone nila. Eto, iwan mo cellphone mo sa lokal nila. Maliban na lang kung may kapatid doon na talagang hindi naman talaga purong kapatid. Pero iwan mo sa may mga opisyal sa kanila, hindi kukunin ang cellphone. Hindi kukunin yung pera na lagdag doon. Tatabi, pagtatanong, pag may tanong, ibibigay sa'yo. Di ba? Ganun ang kapatid sa iglesia, kaya nga ako na ano sa kanila eh. Naganda ng aral, ang ganda ng utos, seryoso nga may pag-ibig. Nakuha nyo? Oh. Bilyon ang kinikita ng iglesia. Ito pa, 2016, balikan natin yung kwento 2016. Ito, mga 2018 to, hindi ko alam 17 o 19, hindi ko alam kung ano to, 16 pababa o ano, 18 pababa. Yolanda, mahigit 2 billion pesos tinulong lang sa Yolanda victims ng Iglesia ni Cristo. 2 billion pesos. Yung time na to, tumulong ang Iglesia ni Cristo 2 billion pesos sa worldwide book na ginanap noong 2014. February 15, tama? Ano ba to? February 15, 2014, worldwide walk ng Iglesia ni Cristo. Tinulong ito sa Yolanda victim ng 2 billion pesos. Etong time na to, pinagbibintang ang Iglesia ni Cristo na may 1 billion utang daw. Kung may 1 billion utang ang Iglesia ni Cristo, hindi na siya tutulong ng 2 billion pesos. Sana ipambabayad na lang doon sa 1 billion na yon. Pero itinulong pa rin yung 2 billion pesos doon sa Yolanda. Bakit? Kasi hindi nila kailangan para bayaran yung utang na wala naman talaga. Ginawa nila para makatulong sila. At yun nga, para maging lalong ilaw sila ng sanlibutan na inuutos ni Cristo. At ngayon din, patutunayan ngayon ang rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo, maging tanglaw sila sa sanlibutan, maging ilaw sila. Tulad na sinabi ni Cristo, magtitipong kayo dahil sa aking pangalan. At kapag nagtipong kayo sa aking pangalan, naroroon ako sa inyong kalagitnaan. Ang isa o dalawang tao magtipon sa aking pangalan, naroroon ako sa kalagitnaan nila. Yun ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Kaya sa rallying gaganapin, parang alang-alang sa utos ng Panginoong Jesucristo, doon mismo sa rally na yon, gigitna ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Hindi bababa si Cristo kasi pagbaba yung paghuhukom na. Yung Espiritu na isinusuko ng Panginoong Jesucristo, yun ang sumasama sa isa o dalawang tao. Hindi ako may sabi niyan, Biblia. Biblia may sabi niyan. Basahin nyo, isa o dalawang tao na magtitipon sa aking pangalan, naroroon ako sa kalagitnaan nila. Hindi naman magtitipon ng Iglesia ni Cristo para kay Duterte o para kay Marcos. Magtitipon sila para sa Iglesia ni Cristo, sa pangalan ni Cristo, kay Cristo, alang-alang sa kapayapaan ng dalawang politiko na hindi magkasundo, na nagiging referee ang Iglesia ni Cristo. At kapag nagkasundo ito, makikinabang ang lahat ng tao sa buong Pilipinas. Maging sa Iglesia rin ni Cristo siyempre. Makikinabang ang isa't isa, pare-parehas tayong masasaya. Politiko, Iglesia ni Cristo, mamamayan, mga kapaligid, pare-parehas masaya ako. Hindi ako galit ha. Ganito lang talaga ako. Style ko to. May tono sa pananalita, mga ganyan. No? Biruin mo,
May utang ang iglesia na 1 billion pero tumulong silang 2 billion sa Yolanda victims. Imposible na may utang. Sa kapilya nila, sa dami nagpagpapatayo na sunod-sunod ng mga eskwelahan nila, mga lupang binibili, mga bakanting lupa na binibili na milyon ang halaga, kulang-kulang bilyon. Parang ganito walang utang, hindi nakakarating sa iglesia yung pera, kumukupit daw. Sino kukupit, mga ministro? Bilang nga yung pera ito na lang. Doon sa mall, sa mall. Yung kilalang mall, alam nyo na, hindi ko babanggitin kilalang mall sa Pilipinas. Mayaman, yung may-ari. Di ba kapag yung cashier nila, pansin nyo yung cashier nila, pag konting benta lang, anong ginagawa? Nire-remit kagad. Maya't maya alis yung cashier. Pansinin nyo yung mga naka-green sa mall na sikat na mayaman na pinamumunuan ni Mr. Henry. Pansinin nyo yung mga konting pera, maka 10,000 at 15, i-remit na nila. Sino dito mga cashier? Inilalabas agad yung pera, yung parang kahon na brown. Inilalabas agad, inilimit agad. Bakit? Para wala nangyaring anomalya. Yung pera bilang agad, ni piso, 25, sinusupot nila. Nakalagay sa supot ba? 150. Nilalagay pa sa supot, di ba? Pansin nyo, parang supot na gamot. Sinasalan sa 120, sinasalan sa nila. Bakit? Nasisinop nila. Hindi pa nila kapanampalataya yung mga cashier, in-hire lang nila yun gamit ang requirements, NBI, police clearance. Walang mga bulsa yung mga damit. Pansin nyo? Walang bulsa sila. Hindi sila kakupit. Nasusuri. Tamo, mayaman yung mall na yon. Lalo pa kaya, Iglesia ni Cristo, maraming sumasaksi kapag nagbibilang ng pera sila. Hindi ka makakakupit. Magmula papunta hanggang sa saka, ang kahalagahan ng pera, gagastusin. Alam ba, marami kang pera sa bangko, na bilyon-bilyon, aanuhin mo yan kung hindi mo gagastusin. Ang halaga ng pera, pambili, pang-invest, makibili mo mga gusto mo, pagkasayahan gusto mo. Meaning ng bulsa, kasiyahan. Mabibili mo lahat ng gusto mong pagkain. Gamit, kotse, lupa, bulsa. Binubulsa daw. Ano ibig kong sabihin? Si Eduardo Manalo, hindi niya na kailangan ng pera. Bakit? Sobrang busy noon. Halos hindi nahalaga yung pera. Kuha niyo yung essence ng pera. Paano? Gusto nung ka-Eduardo ng pera. Halimbawa lang, ipagpalagay natin pinapatunog. Pero bigyan mo si ka-Eduardo ng 1 milyon. Ano niya 1 milyon? Kung hindi naman siya makakilos, inaasikaso niya ang buong iglesia. Buong mundo inaasikaso. Yun nga lang, binabantayan mong gwardiya ka, binabantayan mong compound, hindi mo na maasikaso sarili mo, pati pamilya mo Di ba? Pag Pasko, bagong taon, binabantayan security yung compound na yon. Hindi niya na maasikaso pamilya niya. Gwardiya lang yun. May pamilya din yon. Ang ka-Eduardo may pamilya, inaasikaso niya, hindi lang mga lokal sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, maging sa iba yung dagat, sa iba-ibang sulok ng mundo, inaasikaso niya. Paano niya tutulungan ng mga tao na nagugutom at mga nangangailangan, nililingap niya, nagkakaroon ng mga iba't ibang pamamahayag sa barangay. Nakuha nyo? Paano ngayong gagambi? Baka bigyan mo si ka-Eduardo Manalo 1 milyon, hindi niya na magastos. O sige, kukunin niya. Baka abutan niya na hanggang sa pagtanda niya, hindi niya na magastos yun. Kasi niya walang time. Hindi niyo naman nakita nag-mall yun. Hindi niyo na nakita na masyal yun kung saan. Wala nang time sa sarili. Ikaw ba naman mag-asikaso ng ganung kalaki na organisasyon na lumalawak, number 1 sa Pilipinas? Maasikaso ba? Baka nga bigyan ka 5 piso, hindi mo na alam paano bastusin Hindi mo na maisingit Di ba? O ano halaga ng pera? Wala na, parang ganito lang Bigyan ka na 1,000 kabayo, payag ka? 1,000 kabayo, payag ka? Sa 1,000 kalabaw, payag ka? Siyempre, payag ka, ang dami nun Pag binenta mo yun, at inalagaan mo, yaman mo. 1,000, magkano 1 kalabaw? 300,000 yan, 400,000 1 kalabaw, malaki Bigyan 1,000 kalabaw, sa 1,000 kabayo, 2,000 lahat. Pero, ilalagay dun sa mga konkretong sahig, walang mga damo. Ano mangyayari sa kabayo? Mamamatay. Walang pagkain, walang ngunguyain. Kaya, aanuin pa ang kabayo kung patay na ang damo. Aanuin pa ang pera kung wala ka ng time sa sarili mo, tulad ng ka-Eduardo Manalo, aanuhin mo yun. Kukupitin mo, wala nga time So, yan, imagination lahat yan.
Na wala lang talagang kupit na nangyayari, walang korupsyon. Walang utang ang Iglesia ni Cristo. Natapos na ang era mula ngayon tungkol sa 1 billion o 7.5 billion na utang. And napatunayan natin na imbento lang pala. Ano mas matibay? Yung pagpapatunay na may 7.55 billion na utang o yung pagpapatunay ko na walang utang at sa kwento ko, patay, na nasa puso nyo, basahin nyo kung totoo o hindi. O, di ba wala? Kuha nyo. O, baka hindi ako galit ha. Style ko lang to. Gano'n talaga boses ko ha. O, baka sabihin nyo kasi galit ako. Nakuha nyo yung punto ko. Walang utang ang Iglesia ni Cristo. Kaya itong gagawin rally na to, hindi sila binayaran at hindi sila nagbayad. Sariling gastos nila to. Kung may utang ang isang tao, ikaw may utang ka, kamukha may utang ka, hindi ka naman nasa middle class ka lang. May utang ka pagpalagay 100,000. Sa tingin mo mabibili pa yung mga gusto mong sasakyan? Hindi na. May utang ka nga, baong ka sa utang eh. Eh ba't ang Iglesia ni Cristo nakapagpapa-rally ng kapayapaan, nakapagpapatay sunod, nakapilya, tumutulong sa mga mahihirap na nangangailangan. Lumilingap sila sa Muslim nilingap lang, kailan lang nabalita sa kanilang network. Nilingap nila ang mga Muslim. Tignan mo yan. Parang ilang pinagkaiba dito kanina, sa example natin, si Juan nagtayo ng isang magandang bahay. Si Pedro nagtayo ng gantong sirang bahay. Ang pinagbintangan may utang, itong si Juan. Itong sira, hindi. Baon daw sa utang to si Juan. Paano baon and gumaganda nga, nakakapagpatayo siya ng maraming ganito, kapilya. Eh ito hindi makapagpatayo. Ni ayos niya, hindi maayos to. Hindi mapinturahan to. Sira. Lumindol, giba. Iglesia ni Cristo, bumagyo, buo, nakatayo. Tignan nyo, pakiramdaman nyo kung may utang ang Iglesia ni Cristo. Wala. Ako na lang eh. Ang laki ng handog ko. Bakit? Ibinabalik eh. Handog ako, abuloy. Yung dumadaan sa sa Iglesia ni Cristo, may nakaputi. Lalaglag ako, minsan 500, 300. Bumabalik sa akin ng triple ng Panginoon Diyos. Dahil may pangako ang Panginoon Diyos kapag inuna mo siya sa iyong buhay. Diskarte? O ito, pinakamagandang paliwanag. Diskarte? O diploma? O lahat yan, kung meron ka, kung lahat man yan nakamit mo, diskarte, diploma, o lahat man pinag-aralan ka, kung wala kang pananalig sa Panginoon Diyos at hindi mo siya priority, kahit papasayo pa ang mundong ito, baliwala ka. Diploma, diskarte, o pagpapala ng Panginoon Diyos. May mga tao kung ang basihan pala sa pag-asenso, diskarte at diploma, sana marami na mayaman ngayon. Dahil maraming tao niyan, madaling kunin ng dalawa na yan. Diploma sa diskarte. Pero bakit? Kasi hindi mo priority ang Panginoon Diyos. Kapag priority mo ang Panginoon Diyos, kahit wala ka ng dalawa na yan, aasenso ka sa buhay na to. Ano yung pag-asenso? Yung maging malusog ka lang sa katawan mo. Kayamanan na yun. Hindi ka nagkasakit, yung iba maraming sakit, ikaw wala. Kayamanan na yun. Yun ang kinikilala ng mga Iglesia ni Cristo. Lahat ng bagay. At niya natin masasabi talaga, wala talaga utang ang Iglesia ni Cristo. Diba? Matibay na kwentuhan, matibay na ebidensya. Ito, kita nyo, nakuha nyo yung punto ko. O papaano, itong rally, gagawin, isang mapayapa, kay sa Panginoon Kristo, para sa pagtitipon na yon, sa kapayapaan. Ulitin ko, sa kapayapaan. Walang pinapanigang, nagkataon lang siguro, baka hindi mo gusto si Sarah. Kaya sabi mo kakampi ng Iglesia ni Cristo si Sarah. Nagkataon lang yun. Pero minsan bulayin natin. Pagbasda natin. Yung resulta. Huwag yung ginagawa. Maintindihan nyo? Maraming salamat. Abangan natin. Itong salita ko, hindi ako galit ha. Hindi ako sumisigaw. Style ko lang yon sa pananalita. No. Mabuhay kayo. Isang lesson learned to. Isang masustansyang pag-uusap. Hanggang sa susunod. Paalam.